Ako si Maria at ito ang aking kwento. Kung dumating ang araw na kailangan kong pumili, paulit-ulit kong bibitawan ng lahat kapalit mo. Buong pusong tinanggap ni Gabriel ang isang napakahirap na role, ang maging ina ni Avi na anak ng kanyang adopted sister. Sa pagtanggap niya sa role na maging ina ay kinalimutan niya ang sarili. Si Avi na ang naging sentro ng kanyang atensyon at pagmamahal. Hindi niya gustong maranasan ni Avi ang kanyang dinanas bilang ulilang nagkaisip sa ampunan. Dumating ang panahon, dumarami na ang tanong ni Avi tungkol sa tunay na ama na sa litrato lang nila nakilala. Pagsapit ng 60th birthday ni Avi ay hiniling ng bata na makasama ang ama. Inimbitahan ni Gabriel si Liam de Nava, ngunit hindi siya umaasang darating ang lalaki. Ngunit dumating si Liam at ang pagbabalik ng lalaki sa Pilipinas ang magpapabago ng buhay ni Gabriel at maglalantad din sa isang lihim na ipinagkait sa kanila ng yumaong ina ni Avi. Nagtatanong lang si Lola Ariana, banayad na agaw ni Gabriel sa kanyang adopted sister nang makitang napasapo sa dibdib ang kinikilalang abuela. Marahang naupo ang matanda sa isa sa mga silya sa garden set at hinagod-hagod ang dibdib. May mawawala ba sa'yo kung kakausapin mo kami ng maayos? Sabad ni Kia, ang kanyang isa pang adopted sister. Lumapit sa likod ni Lola Santina at hinagod-hagod ang balikat at likod ng matanda. Pamilya mo kami, karapatan naming malaman ang mga importanteng. Shut up Kia, okay? Biglang bumaling si Ariana kay Kia. Sa kanilang tatlong adopted sisters, si Ariana pang galit samantalang dapat nga'y maayos nitong ipinaliliwanag ang biglaang pag-uwi sa farm na buntis at ni hindi nila nasilayan man lang ang ama ng dinadala. Ikaw na ang anghel sa ating tatlo. Kayo na ni Gabriel ang laging magaling. Kayo ang matinong apo, ang malinis. Kahiya naman talagang palaging dala ko mula pa noon, hindi ba? Bakit nagugulat pa kayo ngayon? Oo, lumandi ako. Nagpabuntis ako sa kung sino mang irresponsabling ama ng dinadala ko. Lalong tumaas ang boses ni Adriana. Ano pa bang gusto niyong marinig? Na ipapa-abort ko ang baby ko? Sabay na napabuntong hininga sina Gabriel at Kia habang si Lola Santina ay napapikit na lang. Para matahimik na kayong lahat. Siya! Pasigaw na dugtong ni Ariana. Ibinagsak sa mesa ang isang litrato na pahagod si Gabriel sa sentido. Si Kia ay dumingin ng hawak sa balikat ni Lola Santina. Habang ang matanda ay nagpatuloy sa paghagod sa dibdib, pare-pareho silang napamaang sa kapamilyang. Itinalaga na yatang sarili para maging sakit ng ulo, lalo na ni Lola Santina na abot-abot na sakit ng loob ang dinanas. Siya ang ama ng dinadala ko. Masaya na kayo? Patahimikin niyo na ako, pwede ba? Hindi ko papatayin ang anak ko, Lola, okay? Isisilang ko siya, kaya hindi ko hatakin sa impyernong malilinis niyong kaluluwa. Ariana, iha, makikita niyang mundo at mapapasa kanyang mana niya mula sa inyo, Lola. Malinaw na ba? Hindi ko gustong makasama habang buhay ang lalaking yan, kaya hayaan niyo na siya. At huwag niyo nang pakialaman pa ang buhay ko. Mabubuhay kaming mag-ina sa paraang gusto ko. Padabog na tumalikod si Ariana, naiwan silang pare-parehong napatitig sa lalaking kasama ni Ariana sa larawan. Si Kia ang dumampot sa larawan. May address sa likuran, Lola, sabi ni Kia sa abuela bago tumingin kay Gabriel. Sa Taiwan, Bri, sinalubong lang ni Gabriel ang makahulugan na tingin ng kapatid. A few years later, marahang naglakad si Gabriel patungo sa mausoleo ng pamilya Vian. Hawak niya sa kanang kamay ang mag-aanim na taong gulang na si Abigail. Avi, para sa kanilang lahat habang sa kaliwa ay bitbit ang flower basket. Sabado na umaga, ang unang dalaw nila sa pinakamamahal na abuela, si Lola Santina Vian, ang kinilalang lola ni Gabriel mula nang magkaisip siya. Kaedad siya ni Avi nang malipat sa poder ni Lola Santina mula sa orphanage. Kung may makakakita sa kanila ni Avi, habang naglalakad ay walang mag-iisip na hindi sila tunay na mag-ina. Pareho silang nakaputing bestida, nakasuot ng sunglasses at naka-flats na itim. Magkasing haba ang kanilang mga buhok na parehong nakalugay.
Natatandaan ni Gabriel ng mga bagong trabahador sa farm na hindi nakakaalam ng totoo ay mag-ina ang tingin sa kanila ni Avi. Hindi si Gabriel ang biological mother ni Avi pero siya ang tumayong ina ng bata mula nung maiwan sa poder nila ni Lola Santina. 10 buwang gulang pa lamang si Avi nang mamatay sa plane crash. Si Ariana, ang adopted sister ni Gabriel na tunay na ina ng bata. 3 silang inampon ni Lola Santina. Ang isa pa, si Kia ay likas na independent. Pagkatapos ni Kia ng high school ay umalis na ito ng farm. Piniling mamuhay mag-isa sa Maynila habang nag-aaral. Hindi pinigilan ni Lola Santina si Kia. Hinayaan sa nais gawin tulad ng kung paano hinayaan din ng matanda si Ariana na umalis ng bansa noong ginusto ng huli. Buong buo ang tiwala ni Lola Santina kay Kia dahil kabaligtaran to ni Ariana na naging sakit ng ulo ng matanda. Hindi binigo ni Kia ang kanilang lola. Hanggang ngayon ay namumuhay pa rin si Kia na katulad ni Gabriel na ayon sa values ni tinuro sa kanila ni Lola Santina. Teenager pa lamang sina Gabriel at Kia at Ariana ay isa ng responsableng dalagita si Kia. Sa kasalukuyan ay mag-isang namumuhay si Kia sa bahay na ipinatayo ni Lola Santina sa Calle Amor. Sa kanilang tatlo, si Gabriel ang nakitaan ni Lola Santina ng potensyal na magiging susunod na reyna ng Vian Farm, kahalili ng matanda. Malapit kasi siya sa mga trabahador at mas gusto ang tahimik na pamumuhay kaysa sa lungsod. Si Ariana ay nagmula sa ibang orphanage. 10 years old na si Gabriel, 11 years old si Kia at si Ariana ay 12 years old nang dumating sa poder ni Lola Santina. Sina Gabriel at Kia ang naging magkapatid sa tunay na kahulugan ng salitang habang si Ariana ay naging kontrabida sa buhay nila hanggang nagdesisyong lumayo sa farm. Sa ibang bansa ginusto ni Ariana na mag-aral na hindi naman pinigilan ni Lola Santina. Ayon sa kanilang mabait na abuela, ibinigay nitong gusto ni Ariana para sa ikakatahimik nilang lahat. Isa sa marami nilang kaibahan, morena si Ariana habang parehong maputi sina Gabriel at Kia. Maliban sa pagiging slim nilang tatlo, ay wala na silang ibang pagkakatulad. Hindi man si Ariana ang pinangarap ni Lola Santina na maging apo, ay pinili ng matanda na mahalin silang tatlo ng pantay-pantay. Alam yun ni na Gabriel at Kia, pero si Ariana ay patuloy na pinaniniwalang sarili na wala itong naging puwang sa puso ni Lola Santina. Patuloy na binulag ang sarili sa inggit at galit sa kanyang dalawa hanggang sa huling sandali ng buhay nito. Nang hindi na sila nagulat nang umuwi si Ariana na buntis mula sa pamamalagi sa ibang bansa para mag-aral. Sa kauna-unahang pagkakataon nagawa nitong tumagal sa farm ng 9 na buwan. Hindi gusto ni Ariana ang simple at tahimik na buhay. Mas nais nitong buhay sa Maynila at sa ibang bansa. Isa sa maraming kaibahan nilang tatlo. Si Gabriel ay mas pinili ang tahimik na buhay sa Corazon, sa farmhouse ni Lola Santina. Idea na abuela na siyang tumayong ina ni Avi. Gusto ni Lola Santina na sa farm din magkaisip ang bata. Hindi raw mangyayari yon kung si Kia ang magigis ng ina ni Avi dahil sa syudad na rin ang buhay na kinasanayan ni Kia. Noong nakaraang taon, nagpatayo ng bahay si Lola Santina sa Victoria para kina Gabriel at Avi. Ang Victoria ang kaibayang bayan ng Corazon na mas maunlad at patuloy sa pag-unlad. Nais ni Lola Santina na si Victoria sila tumira ni Avi sa pagsisimula ng bata sa pag-aaral. Natitiyak daw ni Lola Santina na sa Victoria ay magiging maayos din ang kalagayan nila dahil pinangangalagaan sila ni Mayor Willard na matalik na kaibigan ng abuela. Sa kasalukuyan ay kongresista na ang dating alkalde. Tuwing weekend ay umuwi sina Gabriel at Avi sa Corazon para makasamang mga katiwala at trabahante ni Lola Santina sa farm na halos naging kapamilya na sa haba ng panahong pagsisilbi sa Vian Farm. 2 buwan na sila sa Victoria at pangalawang dalaw nila kay Lola Santina. Nalaman ni Gabriel na sa bayang iyon pala ay maraming alaala ang kabataan ni Lola Santina. Mga alaalang matagal na panahong hindi nagawang pakawalan ng abuela. Kaya pala doon nito inahabilin na ilibing kasama ng mga ninuno. Ang estrangherang si Angela na dumalaw sa burol ni Lola Santina ang nagkwento kay Gabriel ng lahat. Hindi raw makakalimutan ng babae ang maikling panahon na nakasama si Lola Santina. Hindi makapaniwala si Gabriel na tulad nila ay ulila rin pala si Angela
at inampun din ng taong may mabuting pusong kagaya ni Lola Santina. Sinabi niya kay Angela na anumang oras ay maaari itong bumisita sa farm. "Hello, Grandmama," bati ni Avi pagkapasok nila sa mausoleo. Iyon ang laging pagbati ng bata habang nakangiti sa malaking larawan ni Lola Santina na napakaganda ng ngiti, para bang tinutugon ng ngiti ni Avi. Grandmama ang nakasanayang itawag ni Avi kay Lola Santina habang kay Gabriel ay Tita Ma o Tita Mama. Pareho nilang kagustuhan ni Lola Santina na hindi pagkait kay Avi ang katotohanang si Ariana ang tunay nitong ina. Sa mga nakalipas na taon na hindi naghanap ng ama ang bata. Ngunit na magsimulang pumasok sa preparatory school at nakikitang mga kaklaseng sinusundo ng mga ama ay nagsisimula na magtanong si Avi tungkol sa ama. Wala na si Lola Santina na puno-puno ng wisdom at nakatuwang ni Gabriel sa pagpapalaki kay Avi, kaya naiwan sa kanya ang responsibilidad na sabihin ng tungkol sa ama ng bata na sa 5 taong lumipas ay 2 beses lang niyang nakita nung araw ng cremation ni Ariana at noong libing ni Lola Santina. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi malang nagawang lapitan ng lalaki ang sariling anak sa 2 pagkakataon. At sa susunod na buwan, sa ika-6 na taong kaarawan ni Avi, isang regalong hiniling ng bata na saglit na tila nagpatigil sa kanyang paghinga, ang kagustuhang makasamang ama sa special na araw. Naipadala na ni Gabriel sa Taiwan ang invitation na kasamang isang maikling sulat. Sa pagkakaalam niya, nasa bansang iyon si Liam De Nava, ang ama ni Avi at nagtatrabaho bilang engineer. Hindi niya alam kung darating ang lalaki. Wala siyang natanggap na anumang sagot mula kay Liam. "Sabihin mo na kay Grandmama ang preparations natin para sa birthday mo," sabi niya kay Avi habang inilalapag ang flower basket. Nang mga sumunod na sandali, abala na sa pagkakwentong bata na parabang may buhay ang litrato. Si Gabriel ay abalang kinakausap si Lola Santina sa isip. Hinihingi ang payo ng matanda kung paano haharapin ang mga susunod na araw na dumarami ang tanong ni Avi tungkol sa ama. Hindi niya mapigilan ang pamamasa ng mga mata. Kung buhay lang si Lola Santina ay siguradong madali niyang malalaman ang dapat gawin. May makakasama siyang magpapaliwanag kay Avi kung bakit hindi ganong kadaling ibigay ang regalong hinihingi at kung bakit hindi nakarating ang ama nito. Salamat kay Kia na hindi man nila nakasama ay handang makinig sa kanyang mahabang sentiments habang magkausap sila sa cellphone. Somehow gumagaan ang pakiramdam niya. Kaagad na pinahid ni Gabriel ang naglandas na luha sa pisngi. Hindi niya gustong makita ni Avi na umiiyak. Kung nagkakatotoo lang ang lahat ng kahilingan, hihilingin niya ang imposible. Ang dumating sa birthday ni Avi ang amang si Liam na sa ganon ay ang lalaki na magpaliwanag sa bata sa 6 na taong absence nito. Napakahabang katahimikan na ang dumaan nang matapos sa pagkukwento si Avi. Hindi napigilan ni Gabriel na luminga-linga sa paligid. Pakiramdam niya may mga matang nagmamasid sa kanila. "Ma," tawag ni Avi na nagpangiti sa kanya. Hindi niya napansin kung kailan nawala ang tita sa pagtawag nito sa kanya. Naging ma na lang iyon, hindi niya na tinama dahil gusto rin niya. Hindi man magmula sa kanyang sinapupunan ay siya na ang naging ina ni Avi. "Same flowers," o inosenteng tinuro ni Avi ang isa sa mga flower basket na hindi napansin ni Gabriel kanina. Maraming dumadalaw kay Lola Santina. Hindi na niya pinapansin ang mga bulaklak na naroon. Pero ang partikular na flower basket ay kaparehong kapareho ng kanilang daladala. Magkakahalong puting rosas, daisies at carnations ang arrangement ng mga paboritong bulaklak ni Lola Santina. "Pag wala na ako, iha, lagi niyo akong dalawin ni Avi. Dalhan niyo ako ng mga puting bulaklak na paborito ko. Mapapangiti niyo ako ni Avi saan man ako naroon pagdating ng panahong iyon." May iba pa bang pinagsabihan si Lola Santina ng huling-hiling nito? Hindi maipaliwanag ni Gabriel kung bakit mas tumindi ang pakiramdam na may mga matang palihim na nakamasid sa kanila ni Avi. "Avi," hinawakan niyang braso ng bata. "Magpaalam ka na kay Grandmama. Aalis na po tayo kaagad." Tumango siya dahil hindi gustong pakiramdam na yon. Hindi niya na kayang hintayin ng mabagal na hakbang ni Avi. Kinarga niyang bata at malalaki ang mga hakbang na bumalik sa kotse. 1 month later, sa bakuran ng farmhouse ang selebrasyon ng kaarawan ni Avi. Ang mga trabahador at mga pamilya ng mga ito ang nagtulong-tulong mag-set sa bakuran, magluto ng pagkain at maganda ng mga pambatang activities. Nagulat pa rin si Gabriel kung paano nagagawa ng mga ito ang eksaktong selebrasyon na gusto nila ni Avi, simple pero buhay at masaya. Ang palaging namumuno ng pag-asikaso sa ganong handaan ay mag-asawang Nanay Puring at Tatay Lauro. Si Nanay Puring ang nagpapatakbo sa farmhouse.
habang si Tatay Lauro ang katiwala ni Lola Santina ang in charge sa pagpapatakbo ng buong Vien Farm na may humigit kumulang 30 trabahador na lahat ay nakatira sa lupain ni Lola Santina. Mga ama ng tahanan at mga lalaki sa pamilya ang mga trabahador. Ekta-ektaryang palayan, manggahan at malaking manukan ang bumubuo sa Vien Farm, na kilalang pinakamalaking farm sa Corazon. Si Tatay Lauro na ang tinuturing na ama ni Vien Farm. Katiwala na ito ni Lola Santina mula na magsimula hanggang lumaki ang farm. Nirerespeto si Tatay Lauro ng lahat ng trabahador. Kung tutuusin sa edad na lagpas 60, ay wala na itong magagawa laban sa mga trabahador kung palakihin ang katawan. Pero makikitang paggalang ng lahat kay Tatay Lauro. Ganon din sa asawang si Nanay Puring. Halos kapamilya na nila ang mag-asawa, matalik na kaibigan ni Lola Santina ang mag-asawa kaya hindi na nagtataka si Gabriel kung bakit nakuha rin ng mga itong respetong inuukol ng lahat sa kanyang abuela noong nabubuhay pa. Tinutuloy lang ng mag-asawang makatao at makatarungang pamamahala ni Lola Santina. Nakipagsabayan sa lahat ng naaaliw na tawa ni Gabriel habang nanonood ng parlor games. 2 laro lang ang sinalihan ni Avi. Ang talagang hinihintay ng bata ang traditional na gift-giving. Kay Lola Santina nagmulang nakaugali ang iyon tuwing may isang Vien na nagdiriwang ng kaarawan. Gift-giving sa tunay na kahulugan ng salita'y pagbibigay ng regalo. Pero ang gift-giving sa Vien Farm ay may twist. Ang birthday celebrant ang nagbibigay ng regalo sa mga napiling pamilya. Lagi ng lahat ng pamilyang nasa farm ay may imbitasyon. Isang miyembro ng bawat pamilya ay kailangan dumalo sa pinakamagandang bihis. Natatandaan ni Gabriel kung gaano natutuwa noon si Lola Santina na makitang nakapustura ang miyembro ng bawat pamilya tuwing kaarawan nila ni Kia. Si Ariana kailanman hindi nakiisa sa ganong selebrasyon. Nandidirito sa mga trabahador na nagbibigay ng bulaklak. Ayon kay Ariana, magbihis man daw ang mga trabahador ay hampas lupa pa rin. Bagay na maraming beses na nagatid ng sama ng loob kay Lola Santina. Nakapilang mga binata sa pamilya dala ang kapalit ng mga regalong pinamimigay. Isang tangkay ng puting bulaklak. Kahit na anong bulaklak, basta kulay puti. Yun ang hiling ni Lola Santina. Tuwing si Lola Santina ang may kaarawan, mga ama o kaya ay lolo ng tahanan ang mga nagbibigay ng bulaklak. Tuwing sina Gabriel at Kia naman ay mga kabinataan at binatilyo sa pamilya. Bukod kasi sa regalong matatanggap ay may bonus na yakap at halik sa kanilang mga binata. Hinihintay ng lahat ang pagdating ng kaarawan nila ni Kia. Ayon sa abuela, yun lang daw kasi ang pagkakataong maabot sila ng mga trabahador. Hindi bilang apo ni Lola Santina kundi bilang mga simpleng dalagang hinahangaan. Natutuwa si Gabriel na inuukol din ng lahat sa kanila ni Kia ang respetong ibinigay kay Lola Santina. Sa mga kaarawan nila noon ay sako-sakong bigas, groceries at cash ang pinamimigay nila sa bawat pamilya. Sa halip na maghanda ng marangya ay ginagamit nilang malaking halagang inilalaan ni Lola Santina sa mga regalong pinamimigay sa bawat pamilya. Simpleng salo-salo lang para sa lahat ang inihahanda. Walang magarbong party, walang mga special na bisita. Ang mga trabahador ang tinuturing nilang special guest. Ganon pinatatag ni Lola Santina ang Vien Farm. Bawat isang trabahador ay hindi na naghahangad ng buhay sa labas ng farm. Ngayon sa kaarawan ni Avi ay mga bata naman ang representante ng bawat pamilya. Ngiting-ngiti si Avi habang nakaupo sa princess seat sa gitna ng garden at binibilang ang mga puting bulaklak na tinatanggap ng karamihan ay Daisy, Rosal at Rosas. Naroon sina Gabriel at Nanay Puring sa tabi ng bata. Siya ang nagbibigay kay Avi ng mga puting sobre na kasyang laman at si Nanay Puring naman ang nag-aabot ng mga nakabalot na regalo sa bawat bata, mga laruan at school supplies. 2 bata na lang ang nasa pila nang lumapit sa kanila si Tatay Lauro. May kung anong ibinulong ito sa asawa. Ibinulong din sa kanya ni Nanay Puring na gusto siyang makausap ni Tatay Lauro. Lumayo sila ng ilang hakbang para bigyan ng pagkakataon si Tatay Lauro na sabihin kung anong mang gustong sabihin. May dumating na bisita, iha. Nagsalubong ang mga kilay ni Gabriel. Sino ho, Tay? Hindi taga dito pero kilala mo. May dala siyang imbitasyon kaya pinatuloy ng gwardya. Si Wendy ang naisip ni Gabriel, ang unika iha ng mayor ng Victoria. Kapag hindi makakadalo ang mayor ay nagsusugo ng taong nagsisilbing proxy. Hindi nagpasabi ang alkalde na hindi makakarating kaya inaasahan ni Gabriel na magpapadala naman ito ng taong magdadala ng regalo. Patuloyin niyo na lang ho, Tay. Mamaya na namin siya maharap pagkatapos ng gift giving. Sandali lang, iha. Pigil ni Tatay Lauro sa sana ipagtalikod niya. Humingi ng bulaklak ang bisita. Gusto raw niyang pumila para makalapit kay Avi. May kasama ho bang bata?
Sige ho, kayo nang bahala. Sobrang naman lagi ang mga regalong inihahanda natin. Itinuloy na ni Gabriel ang paghakbang pabalik sa gitna ng garden. Lumapit ang huling bata na nag-abot ng bulaklak kay Avi. Thank you, ani Avi na nilapat ang pisngi sa bata. Nagtawanan ng lahat ng pagkatapos sumalik kay kinilig ang matabang bata na apo ni Nana Puring at Tatay Lauro sa panganin anak ng mga ito na si Lucas. Natatawang pinalo ni Nanay Puring sa puwatan ng apo. Pilyo ka talagang bata ka. Tawa ng tawa ang mga magulang ng bata na nasa isa sa mga mesang nakapaligid. Si Avi ay inosenteng nakangiti lang, naaliw na tumatawa pa si Bibo habang pinapalo ng lola nito. Avi, buong-buong boses ang narinig ni Gabriel. Nakatuon kina Bibo at Nanay Puring ang kanyang atensyon kaya hindi na malayo na pumagitna ang lalaki may-ari ng boses. Napawi ang kanyang ngiti at hinanap ang mga mata ang lalaking pinagmulan ng boses. Literal na huminto saglit ang si Gabriel nang mamukha ng bisitang tinutukoy ni Tatay Lauro, ang huling bisitang inaasahan niyang tutuntong sa farmhouse. Hindi sa kanya nakatingin ang bisita kundi kay Avi, na nang ituon niyang mga mata sa batay nakitang nabura rin ng ngiti. Papa! Malinaw na inusal ni Avi. Umalis ang bata sa pagkakaupo at nagtatanong ang mga matang tumingin kay Gabriel bago tumingin ulit sa bisita. Papa! Galak na sigaw ng bata nang tila mapagtantong hindi nagkamali nakikita. Ang lalaki sa larawang iniingatan ni Avi ay naroroon. Nakatayo ilang hakbang mula sa bata at hawak ang isang daisy. Tinakbo na ni Avi si Liam. Umuklo naman ang lalaki para tanggapin ang pagsalubong ni Avi ng yakap. Dumulas ang huling 3 sobre mula sa kamay ni Gabriel. Hindi siya nagkakamali sa nakikita. Nasa loob ng kanilang bakuran, ang lalaki inimbitahan ngunit hindi nagparamdam. Ang tunay na ama ni Avi, si William, Liam De Nava. Happy birthday. Yun ang nahulaan niya sinabi ni Liam kay Avi base sa pagkabuka ng bibig bago inabot sa bata ang daisy. Ngiting-ngiting kinuha yun ni Avi bago mahigpit na yumapos sa leeg ni Liam. Wala sa loob na napahawak si Gabriel sa backrest ng upuan. Nagpaunlak sa imbitasyon niya si Liam. Hindi niya mapigilang isipin kung anong mangyayari pagkatapos ng gabing iyon. Bakas na bakas sa kilos ni Avi ang kagustuhang makasamang ama na sa litrato lang nakikita. 6 na taong natiis ni Liam si Avi. Bakit siya asang handa ng maging ama ang lalaki? Natagpuan ni Gabriel ang sariling sinusundan ng tingin ng mag-ama sa buong gabi ng kasiyahan. Natatakot siya para kay Avi. Hindi niya gustong masaktan ng bata sa huli.